Ito po ang gusto kong tandaan ninyo. Hindi lahat ng iyong pinagdarasal ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kadalasan, ang binibigay ng Diyos sa iyo ay yung kaya mong ingatan, pagyamanin, at palaguhin. Amen? Yan po ang ibig sabihin dun sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. The one who has, more will be given. The one who has not, even what he has, will be taken away. Ano yung binabanggit niyang has? Ano yung meron na tinutukoy ng ating Panginoon? Ang meron dito ay yung ugali ng pag-aalaga, pagpapahalaga, at pagyayaman sa pinibigay ng grasya ng Diyos. Kaya nga po, balikan nyo itong ating nabasang ebanghelyo. Sa umpisa pa lang, nagbigay ng larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi niya? Hindi daw nilalagay ang ilaw sa ilalim ng buslo o sa ilalim ng kama. Ibig sabihin, hindi sinasayang ang binibigay niyang biyaya. Kapag binabaliwala mo ang bigay ng Diyos, hindi ka na niya bibigyan muli. Amen? Understand? God will not give you more if you do not appreciate and cultivate. So understand, when God does not answer your prayer, God is just preparing your heart and your character. So before asking God for something, ask first yourself. Can I manage the blessings that God will give me? Bago ka humingi sa Diyos, maging tapat ka sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, handa ba ako? Kaya ko ba natanggapin? Kaya ko ba naalagaan yung pagpapala at blessing na tatanggapin ko sa Diyos? Anybody can receive God's grace, but not everybody can keep God's grace. Mahalaga pong maunawaan nyo. Tayong lahat pwede tayo makatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Pero hindi tayong lahat kayang hawakan, kayang manatili ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Because some of us are irresponsible. Amen? Remember and understand, God's blessings come with responsibility. Tignan mo muna yung kasalukuyan mong buhay bago ka humingi sa Diyos. Baka naman, dasal ka na ng dasal. Gusto mo, magkaroon ka ng bagong bahay. Pero tinitignan din ni Lord yung kalagayan ng kwarto mo. Parang binabagyo araw-araw. Hindi po ba? Pagkarumi-rumi. Kung nga kwarto pa lang, hindi mo na maayos, bahay pa kaya? Hindi po ba? Paano ka bibigyan ng magandang damit ng Diyos? Yung suot mo pa lang, tinatapon mo kahit saan. Nagdadasal kang yumaman. Pero nakikita ni Lord, hindi mo pa kayang humawak ng mabuti ng pera. Ang dami mong bisyo, puro kaluho, wala kang pagpapahalaga. Di po ba? Nagdadasal ka, gumaling ka sa iyong sakit. Pero araw-araw naman sinisira mo yung iyong katawan. Palagi ka puyat, sobra ka sa kain, wala ka naman talagang disiplina, puro ka na-i-stress. Nagdadasal ka, pumasa ka sa board exam. Pero si Lord, nakikita niya yung notebook mo, blanco, walang laman, kumukopya ka lang sa iba, puro ka late, kakaunti ang iyong effort. Kapatid, patunayan mo muna sa Diyos. Deserve mong bigyan ka ng mas marami. Kung yung ngayon pa lang hindi mo maparami, paano papaparamihin ng Diyos yan? Hindi ka binibigyan ng Diyos kung may dahilan ka, kung hindi mo kayang dalhin ang kanyang grasya. Hindi ka bibigyan ng Diyos kung hindi mo kayang dalhin ang grasyang bigay niya. Hindi dahil kuripot ang Diyos, kung hindi dahil mahal kanya. Kung makakasira naman sa iyo yung ibibigay niya, hindi ka muna niya pagbibigyan. Amen?